Thank you. Lalim ng kata ko, mag-save muna ako. Balay doon ang Facebook. Okay. Shoutout lang. Henry Balbas. Shoutout sa'yo. Jelly Juan. Don Christian. Manales. Andrew Mazo. Kuya, ba't ganun? Ayaw po ng tao sa mga loyal. Hindi, yun nga. Nabasa ko na tuloy yung tanong. Hindi ayaw ng mga tao sa mga loyal. Gusto nga ng mga tao sa loyal eh. Ang problema, yung mga tao, hindi ka talaga marunong mag-handle ng mga tao loyal. Yun ang problema sa mundo. Mga tao ngayon, hindi marunong mag-handle ng mga tao na loyal. Nanghihingi tayo ng loyalty galing sa kapwa-tao natin. Tapos pag binigyan tayo ng loyalty, we don't fucking know what to do with that loyalty. Yun ang problema sa mundo ngayon. Ngayon, ang punto, hindi ayaw ng mga tao ng tao loyal. Hindi ganun. Nagkakamali ka lang ng tao na binibigyan mo ng loyalty. Yun ang sabi ko rin. Kaya, nabasa ko tuloy yung unang tanong eh. Dapat yung babasa ng tanong para mas mas legit eh. Siyempre, ibang tao nagbabasa, mas legit. Okay, go. Yan muna. Go. May tanong dyan. Wala pa. Napag-triple lang po namin ito. Mag-live. Wala sa ano to. Wala sa contract. Wala sa contract. Wala sa plano. Trip lang. Hindi mo na tayo scripted ngayon. Tapos na yung mga sumisigaw ng scripted. Kaya na, pinasigaw ko na buong Pilipinas ng scripted. Tapos nagputataran din ako. Mag-live tayo ng people. Okay. Ito classic eh. Rich naman po ko. Naririnig ka ba dyan? Naririnig ka ba? Sa kapila? Tinignan mo? Okay. Okay. Ay, classic. Auto be rich naman po ko. Meron ako alam how to be ko. Tangina. Now to be rich. Simple ang konsepto. Kung gusto mo kumasenso buhay mo financially, lalakihan mo ang kinikita mo, tapos dilitan mo ang ginagastos mo, tapos yung pagitan na yun yung matatawag mong rich. Yun yung matatawag mo na kayamanan mo. Pagdating sa finances, yung pagitan nun, yung kinikita mo, yung ginagastos mo, yung pagitan nun, yun yung matatawag mong kayamanan. Pagdating sa finances, pagdating sa pera usapan. Pag yung kinikita mo, mas malaki kaysa sa ginagastos mo, mayaman. Kasi tignan mo, balik pa rin mo. Yung ginagastos mo mas malaki kaysa sa kinikita mo, kahit anong dami pa ng mga bagay na meron ka, ang ending, mauubos lahat ng meron ka. Kasi hindi naman nabago sa atin yung mga nanalo sa loto, tapos bumalik sa wala, pagkatapos eh. Kasi nga, mas malaki nga yung ginagastos nila kaysa sa kinikita nila. Yun ang simple yung konsepto. Ayan. Okay na siguro yung isang piraso nyo, how to be rich. Kailangan yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos. Ayan ang sagot nyo. May ginisa. May nice thoughts na hindi masyado rinig man. Hindi masyadong rin. Okay naman sa i-check, taga na. Hingin nga natin feedback nila. Malakas ba? Marami, Naririnig ba ako? marami Ito Facebook na diba? Naririnig ba ako sa Facebook? Pakireply nga. Naririnig ba ako sa TikTok? Pakireply nga. Marami na nag-feedback. Okay lang. Okay. Antayin natin. Hindi naman sagad na pure eh. Naririnig ba ako? Ano sabi? Wait lang, wala pa eh. Delay kasi. Hindi ka sa TikTok. Yung sa Facebook yan? TikTok. yan? Okay, ang Facebook kamusta? Wala pa. Feedback nga sa Facebook kung naririnig niyo ako mga kapatid. Nasa lalagwer din ako idol. Delay kasi nga. Magandang hapon. Shoutout from Laguna. Sultan Malakas doon yung background. Zorain. Mas na-absorb yung background. May isang na-comment, papunta daw siya dito. Okay, good. Ay, hindi. Okay lang yung background. Kasi, after all, ano lang naman ito eh. Trip-trip lang naman ito eh. Hindi naman ito official eh. Kapag tsagaan nyo na lang muna ng kapiraso yung audio, nagsikain lang kami dito sa, isa sa mga kapiyan dito sa, somewhere. Kumain lang kami rito. Trip-trip lang to. Hindi ito parang official na, na patawag. Walang patawag, trip-trip lang to. We just want to give value to the audience. Makapakinabang kayo ng kapiraso galing sa akin na merong konting alam sa buhay. Hindi naman ako masyado matalino, hindi naman ako masyado magaling, hindi naman ako importanteng tao. Pero I have some inputs about life,
about religion, about politics, about anything in general that may be able to help you in your day-to-day lives. So sige, next question. Go. May tanong dyan. Tanong galing kay John Vincent. John Vincent, Boss, paano malalabanan ng pagiging mahiyain? paano malalabanan ang pagiging mayayain? Dumikit ka sa mga taong makakabalak. Basic principle. Kung gusto mo magkaroon ng confidence, dikit ka sa mga taong matataas ang confidence. Ang confidence nakakahawa. Ang confidence nakakahawa. Yung mga taong nakadikit sa akin, hindi yung matataas ang confidence yung mga taong nakadikit sa akin. May dahilan kung bakit. Kasi they see the pattern. Alam mo yung confidence, it's an art that you put on your day-to-day life. Ibig sabihin, sa paraan ng pagsasalita mo, regular kang nagsasalita o regular kang nakakarinig ng mga taong magagaling magsalita, makakapaglagay ka na ngayon ng art dun sa bagay na nagagaya mo lang sa initially. Tapos, sa paraan ng pagkilos mo, lumawa, body language mo, regular mong nakikita yung mga taong may confidence pagdating sa body language, makakapaglagay ka na ng art dun sa body language mo mismo. Ayan, yung confidence na yan, art yan, art. It's an art that you put on your day-to-day lives. It's an art that you put on the way you speak, on the way you wear your clothes, in the way you present yourself in front of people. Yun ang confidence. Sige, okay na siguro ito sa tanong yun. Next Sa question. Facebook naman, brother. Facebook. Merong tanong si Jonas, ano ang mahalaga, respeto o loyalty? Alam mo, it goes hand in hand. Hindi mo mapapaganyan, hindi mo mapapagiwala yan. Kasi, paano mo masasabing loyal ka sa isang tao kung wala kang respeto sa kanya? At paano mo masasabi na may respeto ka sa isang tao kung wala kang loyalty dun sa tao na yun na nire-respeto mo? Kung disloyal ka, paano mo masasabi ngayon na nire-respeto mo yung tao na yun? Kung lahat ng sikreto niya inilalabas mo. Sige nga. Diba? It goes hand in hand. Hindi mo mapapagiwala yung dalawa na yan. Kasi hindi mo kayang sabihin kahit kailan na loyal ka sa isang taong handa kang bastusin. Yan ang sagot ko. Okay, next question. Ito. Galing kay Mac Online Store. Mac Mac Online Store. Online Store. Kailangan ibigay sila ng Mac. Okay, sige. Mac Online Store. Go. Kailangan po na bumukod ang anak sa magulang pag nag-asawa na. Kung nag-asawa na. Para ito pang bumukod. Tignan mo kung gaano kasakit sa ulo. Alam mo, simple yung konsepto. Gaya ng sabi sa Biblia, iiwan ng lalaki at ng babae ang kanilang ama at ang kanilang ina. Ang dalawa, hindi na dalawa, kundi isang laman. Ibubukod mo talaga ang sarili mo sa mga magulang at sa mga biyanan. Bakit? Para di sumakit ang ulo mo. Kasi pag mas marami kang kasama sa loob ng bahay, mas maraming nakikialam sa iyo sa pang-araw-araw na buhay. Kung ayaw kong sumakit ang ulo mo, bumukod ka. Ganon kasimple. Huwag mong bigyan ng masyadong maraming sakit ng ulo mo. Huwag mong masyadong bigyan ng maraming sakit ng ulo yung asawa mo. Bumukod kayo, humiwalay kayo. Kung wala kayong pambukod, at least kahit paano may pang-upa man lang kung wala kayong pambiling bahay. Pero kung wala kang pang-upa, wala kang pambiling bahay, wala kang pambili kahit gatas man lang ng bata, huwag ka nang bumukod. Huwag ka nang mag-asawa muna. Pansamantala. Ayusin mo muna finances mo, ayusin mo muna buhay mo, tapos when the time is right, then you can go. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. 19:14 na taon. Yun ang sagot ko. May tanong dito. Yeah. Masama ba maging sobrang mabait? Sabi ni Heidi Patawe. Alam mo, hindi masama maging sobrang mabait, pero baka napapagkamalian mo yung katangahan na kabaitan. Ano ba ibig sabihin ng kabaitan? Ha? Walang nagtatanong yan eh. Ano ibig sabihin ng mabait? Yung bait, ano ibig sabihin mo? Yung bait, it involves wisdom in it. It involves a certain level of intellect para masabi mong mabait ang isang tao. Kasi ang ibig sabihin ng mabait, ng bait, katinuan. Kaya tignan mo, yung taong nababaliw, nasisiraan ng ulo, ano tawag? Nawawala sa bait. Nawawala ng bait. Nasisiraan ng bait. Di ba? Ano ibig sabihin ngayon ng bait? Ang bait, katinuan. Hindi ang ibig sabihin yan, hindi makabasag pinggan, bigay ka ng pabor sa mga taong hindi ka na-appreciate. Life doesn't work that way. Pag hindi ka na-appreciate ng isang tao, you have to learn when to stop. Ganun ang simple ang konsepto.
May nag- Kabaitan, it involves a certain level of intellect na ang ibig sabihin, katinuan. Ang ibig sabihin nun, na sa lahat ng tao, applicable yung kabaitan na yan. Yun ang sagot mo. May comment si ano, May comment. si Arlene. Saan pangalan? Arlene. Ano? Hi po, kamukha niyo po yung kuya kong namatay. Kaya lagi ko po kayo pinapanood para nakikita ko po siya sa inyo. My deepest condolences. Minsan, yung mga panahon na kinukuha sa atin yung mahal natin sa buhay para iligtas sila sa kasamaan nila. Baka mabait na tao mo yun. And I appreciate that you see your brother in me. Hindi naman ako importante tao, pero para pahalagahan mo ako na as if nakikita mo yung kapatid mo sa akin, na-appreciate ko. Maraming salamat. Okay. Yung intern. Barbecue. Ano? Boss, totoo po ba yung nakabase sa bakala? Kung ano yung kinabukasan mo? Ang kinabukasan, future always belongs to the Lord. Pero there are certain factors that will enable us to help build our future. Isa ron, mindset. At ang mindset, nahahawakan ng mga taong nakapaligid sa atin. Pag sumama kang kasama ng mga sugaron, eventually testing mo rin yung pagsusugan. Pag sumama kang kasama ng mga maingino, eventually testing mo rin ang pag-iinom. Sumama kang kasama ng mga addict, eventually susubukan mo rin. Sumama kang kasama ng mga successful individuals, eventually yung ginagawa nila, susubukan mo rin. Sumama kang kasama ng mga negosyante, eventually yung pagnenegosyo, susubukan mo rin. At magtatanong ka rin, at makakaalam ka ng maraming bagay. Pero ang sabi sa Biblia, ano talata yun? Yung sumama kang kasama ng mga matutuwid. Something to that effect. Merong sinasabi sa Biblia na huwag kang sasama sa mga taong masasama ulit. Bakit? Kasi ang basic na konsepto, pag sumama kang kasama ng mga taong magagalitin, yan pala, huwag kang sasama sa mga magagalitin na mga tao. Bakit? Kasi magiging magagalitin ka rin eventually. Huwag kang sasama sa mga taong masasama ang ugali. Huwag kang sasama sa mga taong masasama ang ugali sapagkat sila'y sumisira ng magagandang ugali. Ayun ang basic principle. Ingatan nyo sarili nyo. Kasi you are a byproduct of the people you listen to. Ngayon, dahil sa social media, dumating na tayo dun sa punto na sobrang dami ng mga taong sarcastic at joke time. Mga taong puro biro na lang ang laman ng isip nila, puro katatawanan ang laman ng utak nila. Wala nang halos pagkaseryoso. Tapos, yun ang regular na pinakikinggan at kinukonsume ng ordinaryong taong bayan sa social media. Tapos dumating na tayo dun sa punto na yung dating mga nakakatawa lang na mga bagay, ngayon pinaniniwalaan na as if para bang totoo na. Ingatan ninyo ang sarili ninyo sa mga taong pinakikinggan ninyo. You are a byproduct of the people you listen to. And there is some sense and there's some truth to that. Bakit? Kasi kung sino yung regular mo na napapakinggan, yung mindset ng tao na yun, na-a-adapt mo. So you then make sure na you help yourself by feeding your mind intellectual types of knowledge. At hindi ordinaryong mga knowledge lang, na tipong natutunan mo lang kung paano mamiloso sa magulang mo, eh ginagaya mo na. Natutunan mo lang kung paano maging pastor at nakakatawa yun dahil pinakita ng social media kung paano nakakatawa yun. Yung flip-top lang halimbawa, di ba? Merong tamang gamit ang flip-top na kung binabastos ko ng kapwa-tao mo, ayaw mo sakitin na kabastusan din. Tapos mas madudurog mo siya kaysa yung balat niya sa'yo. Pero gagamitin mo sa magulang mo yan, sasablay ka. Di ba? Ang magulang mo halimbawa, maayos naman, matino naman, tapos nakapanood ka ng flip-top, binabastos mo na kayo ng magulang mo. Akala mo nakakatawa yun? Akala mo nakakatuwa yun? Ingatan ninyo pakikinig. Ang mga bagay na napapakinggan ninyo, pumapasok sa subconscious yan. Tapos yung subconscious ninyo, ang
ang nagdidikta paminsan-minsan kapag hindi kayo conscious doon sa mga bagay na ginagawa ninyo. Pagka naka-autopilot ka, subconscious yung kumikilos mo dyan. Ingatan ninyo subconscious ninyo. Dahan-dahan sa pag-consume ng mga toxic na mga information. Yun ang sagot ko. Then ka na naman, tatagalugin mo lang ulit yung nakita. Kasi nakita ko comment kanina, tinatanong niya, totoo ba nung tinatagalog mo lang yung mga napapanood mo? Wala naman ako nakikita masama rin. Sige, kayo magsabi kung ano naman masama. Kung ano ba, kunyari, granting for the sake of argument. Diba? Granting for the sake of argument without accepting na kunyari tinatagal. Ano masama? Di nga nagre-reklamo yung Inglesero yung tinatagalog. Kung siya nga hindi nagre-reklamo, sino ka? Bakit ikaw pumapalag on behalf ng kung sino man yung tao na yun na tinatagalog? Diba? Pero, alam mo, ang simple yung konsepto, basic ito na. Hindi dahil nagkaparehas yung pandinig mo sa isang idea sa magkabilang tao, eh ibig sabihin ginaya at tinagalog. Tingnan, mabigyan ka na magandang halimbawa. Yung konsepto lang na sabi nung iba, sabi ko daw, binagalog ko lang yung konsepto ko na hindi ipapamana sa anak yung kayamanan unless matuto ng disiplina yung anak. Diba? Sabi nung iba, tinagalog ko lang daw yung, galing daw yung kay Shaquille. Galing kay O'Neal daw. Galing kay O'Neal. Sige. Tignan mo ngayon yung buong comment section. Yung buong comment section, ang sinasabi, ginaya ko daw yung kay Shaquille. Ginaya ko daw yung kay Jackie Chan. Ginaya ko raw yung kay Tristan Tate. Ginaya ko raw yung kay Andrew Tate. Ano ibig sabihin? Narinig na nila yun galing sa maraming iba-ibang tao. Ano? Lahat yun, pati si Tristan Tate, si Andrew Tate, si Jackie Chan, ginaya kay O'Neal yun. Pinagkukopya nila si O'Neal. Ito pa, mabigat. Pag binasa mo ngayon yung mga lumang libro, katulad halimbawa nung Biblia, halimbawa meron dong yung prodigal son, diba? Na hindi ibinigay ng tatay yung disiplina. Ang binigay pera. Naubos ngayon ng anak yung pera. Ngayon, dun din galing yung konsepto na yun. Sasabihin mo ba ngayon yung Biblia, kinopya kay O'Neal? Ganun ka ba kabobo sa napaka-konti na reference mo? Isang pirasong video lang ang reference mo na si Shaquille O'Neal, dahil lang nauna siyang nagsalita, akala mo kinopya ko na sa kanya? Hindi. There's such thing in the world as common knowledge. Common knowledge yan. Along the rich, along with the famous, common knowledge na unang-unang ipapamana yung disiplina, unang-unang ipapamana yung karunungan, bago ibibigay yung pera. Diba? Common knowledge na yan sa mga mayayabang mayroong pagpamana. Pero baka kasi yung magulang ninyo, walang pagpamana sa inyo. Ganun lang naman kasi ito, diba? Baka nga kayo, hindi nyo pa tinatrabaho yung pagpamana nyo sa anak nyo, kaya dito, hindi naiisip yun. Pero tignan mo, pag meron kang pera, tapos alam mo may papamana ka sa anak mo, alam mo rin na yung anak mo dapat disiplinahin mo muna, turuan mo muna ng karunungan, para matuto siyang paano magpaikot ng pera, nang ipapasa mo na ngayon yung pera, hindi mauubos ng basta-basta. Ikaw rin mismo makaka-realize yun sa isip mo diba? Ngayon, kung mo na-realize mo yun, kinopya mo ba kay Shaquille yun? Tangin na naman. Brother, nakita ko tanong kanina, natawa ako. Sabi niya, galing kay Arshay. Sabi niya, Ang pangalan? Arshay. Arshing. Okay, go. Sabi niya, anong masasabi mo dun sa kaklase niya ang inaamoy yung brick mo? Puto. Naamoy ni Arshing yung brick ng kaklase niya? Tangina, Brad! Ba't mo ginagawa yun? Yung classmate niya inaamoy yung brick niya. Sarili ng brick? Brick? Meron akong research na nakita in the past na nagsasabi na ito normal, ito normal. Out of the usual ito. Ngayon lang, ewan ko lang kung may nagsabi na nitong iba in the past. Pero normal sa mga lalaki na lahat ng kinutkot ng lalaki dumadaan sa ilong niya. Ewan ko, hindi nyo pa na-testing yun Mismo kulangot Mismo kulangot ka. Kaya mo, hinaamoy mo pa. Yung singitan ng daliri ng paa mo, mismo yung sinaamoy mo pa. Yung nga lang tinga Yung tinga galing na sa loob ng bibig mo yun Kasi inaamoy mo pa Normal sa lalaki yun. There's some proof to that. Ang sabi ng mga psychiatrists, just to check kung healthy sila. Ang mga lalaki.
just to check kung healthy sila. Lahat ng bagay na kinutkot ng lalaki dumadaan sa inyo. Pati yung galing sa tenga. So, chinecheck niya lang kung healthy siya. Oo. Ah. Meron akong nakitang ganong research. Meron akong nakitang ganong research. Kaya ina mo yung brief. Hindi, baka kasi inuulit niya kasi yung brief niya. Side A, side B. Side A, side B. Di ba? Di ka iblalo pa ng brief mo kung kinakain, naamoy mo tuloy. Ewan ko, hindi ko alam kung ano dahilan niya, bakit hindi inaamoy yun. Baka sinaside A, side B niya kasi tinatamad siya maglaba. Kasi hindi na niyalaban ng nanay niya. Yung kaklase Kasi niya daw. natamad nga siya maglaba. Yung kaklase niya daw umaamoy sa brief niya. Tangina! Meron ako narinig na lalaki, panty sniffer. Lalaki, brief sniffer. Ina may mali. Ina brad may mali. Just to check kung healthy. Oh, just to check. Andiyan, malay mo naman, magtropa silang dalawa, di ba? Just to check kung healthy siya, amin ko nga muna yung brief mo, brad. Oh, yeah, hold on. Tangina kadiri. Brad, parang di ka naman kaibigan, paamoy mo nga muna yung brief mo. Ay, nako. Yeah, next question. Merong tanong from Facebook, si Myla. Myla. Sabi ni Myla, anong masasabi mo sa mga lalaking ma-pride? Normal sa lalaki yun. Normal sa lalaki yun. Normal sa lalaki ang taas ang tingin ng sarili. Pero alam mo more than pride, I will go for practicality. More than pride, I will go for practicality. Practical ba na ang taas ang tingin mo sa sarili mo kahit hindi naman nagre-reflect sa resume mo? Diba? Yan yung mga tanong na hindi natin tinatanong sa sarili natin bilang mga lalaki. Diba? Practical ba na ang taas ng pride mo pero yung asawa mo na nasa bahay mo, hindi mo mapakain? Practical ba na ang taas ng pride mo na yung pera mo, ayaw mo ipapagalaw sa misis mo, samantalang yung alak mo, utak-am na lang ang kinakain? Practical ba yan? Diba? Practical ba na ikaw na yung nagkamali, ikaw pa yung galit? No? Diba? Practical ba yan? Yan ang kadalasan na pride eh, diba? Ang taas ang tingin mo sa sarili mo, hindi naman nagre-reflect sa gawa mo, hindi rin nagre-reflect sa resume mo. Yan ang problema sa mundo. Wala na tayong masyadong practicality. Diba? So more than pride, I will go for practicality. Kasi practical din maging humble. Kaming sagot. Yan ang sagot ko. Okay, next question. Nakita akong comment, brother. Ba't daw nakasuit ka pero cover lang iniinom mo? Doon ako nag-i-enjoy eh. Yung best of both worlds ba? Yung best of both worlds. You enjoy the things that are expensive and you also enjoy the things that are cheap. Nag-i-enjoy ako sa magkabilang panig. Hanggang ngayon, kumakain pa rin ako nung nagkakamay. At hanggang ngayon, kumakain pa rin ako ng tuyo. Hanggang ngayon, nakasuit ako pero pinapawisan ako. Nag-i-enjoy ako dun sa magkabilang panig na yun eh. Nag-i-enjoy ako dun sa style, pero at the same time, nag-i-enjoy din ako sa practical. That's me. This is my personality. Hindi kayang gayahin ng masyadong maraming tao yan. Na hanggang ngayon, nagtatabit pa rin ako ng butas-butas ng damit kapag nandun ako sa lugar ko. Tapos minsan may mga pagkakataon, nakikipapangarin ako ng mga kapitbahay ko na naglalakad ako sa kalsada na wala akong tsinelas. Kasi trip ko lang. Minsan nagpapagupit ako dun sa local na barber shop namin nang wala akong tsinelas, nakamotor lang ako, dalawa. Tapos kung ano yung gumising ako, kung ano yung suot ko, doon na rin ako diretso sa paggupitan, magpapahit ako ng gilid ko. Tapos tsinelas, wala ako. Kasi ayoko lang magsuot ng tsinelas. Hindi mo magagaya sa akin yan. Individuality ko yan. Katulad din ng individuality na nakasuot ako na mahal, pero obra yung iniinom ko. Gusto ko yun eh, nag-i-enjoy ako ron eh. Yun nga ang dahilan kung ba't di mo ako masasabihan ng ipokrito eh. Bakit? Kasi I get the best of both worlds. Nakakapunta ako sa mga lugar na kahit pa paano medyo expensive, pero lagi ako sa mga lugar na paano. Kumakain pa rin ako sa karinderya hanggang ngayon. Kumakain pa rin, yung sekretary ko. Kumakain kami sa karinderya na magkakasama. Sa buong hanap buhay kami na magkakasama kumakain sa karinderya. Diba? Ayan yung mga bagay na hindi mo magagaya kung sa akin. Okay, go! Ito sir, may nagtanong si Rex. Sabi niya, wait lang, si Renzi pala, how does one earn someone's trust? By working for it. Effort.
re-rebuild mo yung trust na nasira mo. Medyo mahirap-hirap kasi may lamat na yan. Pero, ang advantage natin bilang mga tao, nakakalimot tayo. It can be both a strength and a weakness. Bakit? Kasi, weakness natin, nakakalimot tayo. May mga bagay na importante pero nakakalimutan natin. Pero strength din natin yun. Kasi pag may ginawa sa yung bagay na masakit, time heals everything. Nakakalimutan natin yung sakit. Minsan, pati yung mismong ginawa, nakalimutan natin. Pero how do you rebuild someone's trust? By working for it. Tatapalan mo yun, aamyendahan mo yun. Hihingi ka ng dispensa sa pagkakamali mo, ipapangako mong hindi na mauulit, at gagawa ka ng amyenda dun sa damage na nagawa mo, and ultimately, you will do the things that you should do. Yun ang sagot ko. That's how you rebuild trust. Galing kay Prince. Prince, go. Teenager po ako, and any advice po kung paano yung mga mag-guard ko. Huwag muna, mga teenager kung focus ko yun. Huwag muna, tuloy nyo muna ang kabataan ninyo. Kung pinapaaral naman kayo ng mga magulang ninyo, hindi na kayo focus sa pagyaman. Okay, pera pinag-uusapan ha, pera pinag-uusapan, yaman. Focus on building your character first. Focus on loving your parents first. Focus on loving your God first. Focus on wisdom. 4-7 na kawikaan. Afternoon. Paglipas ng ilang panahon, paglipas na siguro 18, 19, 20, panahon na ng paghahanap buhay. And then, you can start building your life. Wala namang masama na yumaman ka ng bata pa. Pero wala rin namang masama na enjoy mo yung kabataan mo. Bakit? Kasi doon ka rin naman sa panahon na ikikitaan ng pera, doon ka rin pupunta. Wala ka rin mapupuntahan eh, diba? Eventually, your parents will stop supporting you. Eventually, you will have to fend for yourself. Eventually, you will have to work. Eventually, gagawa ka rin ng sarili mong pangalan, sarili mong pera. Doon din naman ang punta nun eh. Enjoy mo lang muna ang kabataan. And when I say enjoy ng kabataan, hindi ibig sabihin mo, party-party. Hindi ganun. Buuin mo muna yung pundasyon mo. Doon muna sa pundasyon. Pag buo yung pundasyon mo, matigas at matibay, kahit anong tayog ng building na itayo mo sa ibabaw niyan, mananatiling nakatindig ng matigas. You make sure na may maayos ka muna ng pundasyon. Pag pinapaaral ka ng magulang mo, mag-aral ka muna. Wala namang masamang mag-aral eh. Diba? Hindi ko naman maintindihan eh. Bakit pinagkukontra nila yan? It's as if pag nakafocus ka sa pagyaman, hindi ka na dapat mag-aral. Hindi tanga. Pag mas matalino ka, pag mas magaling ka, pag mas matibay ang pundasyon mo, mas malayo ang mararating mo pagdating sa pera. Yun ang sagot ko. Okay. Ano ko lang, regarding ng tanong kanina, ang tanong ko lang sa ibig sabihin, sinusuporta kami yung mga kabataan na nagsasabi na YOLO lang dapat, you only live once, Hindi kaya YOLO gawin yun. mo lang. Ang mga gusto Kasi punta ka lang kalokohan. Tama ah. Ano ba ang konsepto ng YOLO? Hindi ba party-party? Ubusin natin yung pera natin yan sa bahala na bukas. Diba? Yan ang naging common definition yan eh. And I may be wrong, maaaring mali ako. Diba? Pero sa nakita ko sa mga tropa ko, yun yung ginagawa nila eh. Yung ano ngayon, travel now, utang ka na, bayad utang later. Diba? Hindi, kaleche ano yung YOLO na yan. Oo nga, totoo yun, you only live once. Pero hindi ibig sabihin nung ubusin mo pera mo sa kapritsyo, which is yun yung kadalasang sinasabi ng mga nag-YOLO-YOLO. Ubus pera ngayon, Starbucks ngayon, hashtag feeling blessed, tapos inutang lang pala yung pera. Hashtag ilang yes, YOLO, hashtag YOLO. Alam mo, life doesn't work that way. Life doesn't work that way. Totoo yun na you only live once. And you should make the best out of every single day that you have because you only get to live once. At ang ibig sabihin nun, build the foundation first. Buo ka muna ng matibay na personality, matibay na kaluluwa, matibay na isip, matibay na puso, matibay na katawan. And then eventually, you can monetize everything that you have placed in here, and in here. Yun ang sagot ko. Okay, next one. Galing kay It's Me, Loisa. Hello, it's me, Liza. Advice naman po para sa mga hindi po panganay, pero sila yung breadwinner sa pamilya.
Breadwinner. Breadwinners, dahan-dahan ako. Advice ako. Hindi ko sasabihin advice ito. Kasi hindi naman ako importante ka para mag-advise sa inyo. Lalo na sa mga breadwinner. I would say, take this as a slight suggestion. Audit muna kayo. Bago kayo mag-breadwinner, na bago nyo ipagtrabaho ang kahit na sino, you make sure muna na ipagtatrabaho ninyo walang kapasidad na magtrabaho. Kasi baka mamaya, puta, ang nanay mo, 40 anyos pa lang, ang tatay mo, 40 anyos pa lang, tapos ikaw ngayon yung hinihinga nila ng pera kasi tinatamad na silang magtrabaho. Ay, puta, ina mo, usapan. Baka usapan. Sa'yo hihingin lahat para sa kapatid mo. Sa'yo hihingin lahat para sa kanila, para sa bahay, para sa ganito, para pangkain, pang araw-araw, labas mo sila sa ospital, labas mo sila sa ulungan, tinatamad lang naman silang magtrabaho. At hindi naman sila invalido, at hindi pa naman sila senior citizen, at kaya pa naman nilang magtrabaho, eh ba bigyan mo sa kanila yung obligasyon na yun? Bakit? Kasi pag kinakain mo yung obligasyon na para sa ibang tao, that's another term for kinukonsinti mo yung katawan nila. Nakita nyo sarili nyo, mga breadwinner. Baka hindi nyo alam, napapagsamantalahan na pala kayo ng pamilya nyo. Lalo na yung mga OFW sa abroad, napakarami yan. Marami yan. OFW, pinagsasamantalahan ng mga kamag-anak nila rito sa Pilipinas, na nung takina, nasa Pilipinas sila, nag-a-apply sa agency, hindi nga mapahiram ng pamasahe para makapag-apply pagpunta sa abroad. Pamasahe lang, halaga 100, di mapahiram ha. Tapos pagdating ngayon sa abroad, tsaka ngayon, naputang ina, makaharabas yung mga nandito, nakakala mo may patagong pera. Wow ha! Ina nyo, antitibay na sikmura nyo. Hindi nyo nga mapautang na nandito. Yung 100 lang naman ang hininga para makapunta lang sa agency, 100. Tapos pagdating sa abroad, kakarabasin mo, utang ka 5,000. Pag hindi nagpahiram, galit ka pa. Okay, next question. May tanong dito, sabi ni Jason, ano ba mas maiging sundin kahit matanda ka na? Sarili mong desisyon o yung gusto ng magulang mo sa'yo? Pag matanda ka na, you should follow your heart. Diba? Follow your heart, let your love lead through the darkness. Back to the place you once knew. I believe. Follow your heart. Bakit? Kasi you do not want to be in a place full of regret. Hindi mo gugustuhin yun. Kung kailan tumanda ka na, sasabihin mo sa sarili mo, sana pala sinunod ko na lang yung gusto ko. Sana pala, hindi ko na muna sinunod yung magulang ko dun sa mga bagay na hindi naman mandatory. Na sana pala nag-nurse na lang ako. Ngayon, engineer ako, kinamumuhian ko sa sarili ko dahil sinunod ko yung gusto ng tatay ko na mag-engineer din ako dahil engineer siya. Dahil hindi siya nakapagtapos ng engineering. Eh sana ngayon, nakikinabang sana ako sa pag-nursing dahil mas gusto ko yung nursing kaysa sa engineering. Pero naipit ka na kasi sinunod mo na sinunod. Hanggang sa dulo, sinunod mo na sinunod. Tapos kung kailan matanda ka na, tsaka mo may pinagsisisihan, yung buong buhay mo kasi nasobrang ka na ng pagsunod. Alam mo ang utos, igalang. Igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong ina. Hindi sinabing sila na magpapatakbo ng buhay. Life doesn't work that way. Yeah, next question. Regarding lang dito question, na-curious lang ako sir kasi di ba sabi nila mothers knows best. So, God knows this. So I beg to disagree. Eto sir, sabi ni Rob Matthew, tanong lang, kailangan ba natin ng religion sa mundo? Why not at bakit? Controversial yung tanong. Diba? Marami kasing iba-ibang libro na nagsasabi tungkol sa religion na parang hindi na daw kailangan ng religion. Pero meron din namang mga libro na nagsasabing kailangan ng religion. Halimbawa, Biblia. Meron kang mababasang, di ba, sa dami ng bagay na gusto kong malaman tungkol sa lahat ng bagay na nangyari noon sa Israel, noon sa mga Ebreo, noon sa mga Egyptio, na ang gusto kong maging reference ko sana Biblia, hindi ko makita ibang information. Pero sa dami ng information na hindi naisulat, ang isa sa mga bagay na naisulat sa Biblia, yung salitang religion. Religion. Nakasulat yun sa Biblia. Search nyo, nakasulat sa Biblia. Ako naman, in my small mind, sa maliit na utak ko, ano sa isip ko, hindi magpapasok
nagpapasulat ang Diyos ng bagay na hindi importante. Kasi yung mga bagay na palagay ko sa sarili ko na importante information, hindi naisulat eh. Diba? Pero, isa sa mga bagay na ipinasulat, yung salitang religion, nasa Biblia. Sasabihin mo ba hindi kailangan nyo kung pasyama ka? Diba? Ano ba ibig sabihin ng religion? Re means again. Religion means to tie. To tie again. It's a connection from yourself to your God and from your God to yourself. Yun ang ibig sabihin ng religion. Sabihin mo ba, hindi mo kailangan ng connection sa God? Yung salitang religion, galing yan sa salitang Hebreo na Grego na ang ibig sabihin, ceremonial observance, worshiping, pansamba. Sasabihin ba na hindi natin kailangan ng pansamba? Sabi daw nila, hindi na daw kailangan ng hindi na daw kailangan ng religion, na kailangan daw relasyon. Is that so? Bakit kapasulat pa ang Diyos ng religion sa Biblia? Di sana sinabi niya lang, hindi kailangan ng religion. Sana ganun. Hindi ka. Be careful of who you believe. Ingatan ninyo sa sarili niyo sa mga paniniwala. At ang ibig ko sabihin doon, including myself. Diba? Di rin naman lahat ng bagay na sinasabi ko tama. At wala namang tao sa buong mundo na lahat ng sinabi mo tama. Lahat ng sinabi mo mula nung pinanganak ka hanggang namatay ka tama. Walang ganun. So, ikaw na nakikinig, you make sure na yung pinakikinggan mo is well-rounded individual, well-researched, plus, kahit well-researched pa yung bagay na sinasabi niya sa'yo, ikaw din mismo, in yourself, make a sensible research on things that really matters to you. Mag-research ka rin. Huwag kang umasa na lang sa pastor mo. Huwag kang umasa na lang sa pari mo. Huwag kang umasa na lang sa leader ninyo. Wag. Bakit? Kasi pag umaasa ka na lang sa kahit kaninong tao, ang sabi ni Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. No? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Hindi na sabi. Diba? So ikaw mismo na tao na nakikinig dun sa pastor mo, sa leader mo, bago mo paniwalaan, research mo muna. Baka naman meron kang mas tama kaysa doon sa sinabi niya. O baka naman mali siya. Baka naman tama yung research mo. O baka naman mali ka, tama siya. Diba? You wouldn't know unless i-research mo. Maliban na lang, kung tamad ka, basta ka na lang naniniwala. Diba? Sige, yun ang sagot ko. Next question. Yeah. Mabata yung pangalan niya. Sabi na, tama po ba na ibigay natin lahat ng sweldo natin sa parents natin yung pinagagamit? Dahil alam mo life doesn't work. Diba? Get pa. I would say circumstantial. In general matters, hindi. Pero on specific matters, oo. Magulang mo, nasa ospital may cancer, bigay mo na lahat. Mamamatay na eh. Pagdadamutan mo ka. Diba? Mamamatay na eh. Bigay mo na lahat. Lahat ng meron ka, bigay mo. Benta mo bahay mo. Benta mo kotse mo. Lahat ng meron ka, benta mo na. Mamamatay na eh. Diba? Pero malakas naman, tinatamad lang magtrabaho. Ang gusto, kunin lahat ng sweldo mo. Pag ginawa ka ng insurance ng magulang mo, tatamad sila magtrabaho, nag-anak na lang sila ng marami, parang gawin kayong mga aliti na tagapagtrabaho nila pag tinamad na sila. Ingatan nyo sarili nyo sa ganung konsepto. In general matters, ang sagot ko dyan, hindi kailangan ibigay yung buong sweldo. Pero, obligasyon mo, diba? Tungkulin mo, tulok ba? Tulok at them, to check on them. See if they're still okay. See if they're still breathing. You make sure that you reciprocate the love that you have received from them. Na pwede naman pinalaglag ka na lang. Pero hindi. Iniluwal ka pa rin. Palagay mo na, sige, masamang magulang yung magulang mo. Tulad ng bawa ng magulang ko, na ibinenta lang naman ako, di ba? Sa isang matandang mayaman. Pero still, I owe them my life. Wala ko sama ng loob. Diba? Kahuli-hulihan, o pa nagpalibing sa nanay. Kahuli-hulihan, kausap ko pa ang tatay ko bago siya naman. Wala ko sama ng loob sa kanila. Bakit? Kasi sila naglabas sa akin sa mundo. And it is enough reason para hindi ako magtanim ng galit sa kanila. Yun ang sagot ko rin. Okay, next question. Tanong si Halo 75. Lods, ano mas maganda? Trabaho o sariling business? Depende sa kung sino ka.
You audit yourself. Kasi ito, magandang usapan. Here, listen to me. Lend me your ears, Philippines. Ingatan ninyo sarili ninyo sa mga social media personality na sinasabing kailangan mong magnegosyo. Lahat kailangan magnegosyo. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyang klase ng tao. Dahan-dahan sa pakikinig. Pag ang tao sa social media sinasabi na it's as if para bang lahat na lang ng tao sa buong Pilipinas kailangan magnegosyo, may vested interest ka, interesado sa pera mo yan. Para kahit hindi ka marunong magnegosyo, kahit hindi ka dapat magnegosyo, kukunin niya yung pera mo. Tapos bibigyan ka ng kunyari ang negosyo na totoo. Pero alam niya hindi mo kayang maniluhin. Pero sa kanya na yung pera mo. Ingatan nyo sarili ninyo sa mga social media personalities na sinasabing kailangan nyo magnegosyo. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Hindi lahat ng tao pang negosyo. May mga engineer, may mga doktor na hindi nila kailangan magnegosyo dahil magaling kasi sa ginagawa nila. May mga abogadong hindi kailangan magnegosyo kasi magaling na sila sa ginagawa nila. May mga construction worker na talagang magagaling sila sa ginagawa nila, hindi nila kailangan magnegosyo dahil hindi nila alam kung ano ginagawa nila kung magnegosyo sila. Ito hindi pinag-uusapan sa social media. Pakinggan ninyo kung ano. Ang hindi pinag-uusapan sa social media, yung dami ng depression at pagpapakamatay ng mga naluluging negosyante. Hindi na pinag-uusapan. Tignan nyo buong social media. Majority ng nagsasalita tungkol sa negosyo, tignan nyo mga successful na negosyante. Bakit? Kasi yung hindi nag-succeed sa negosyo, either hiyang-hiya sila at agdang sila ng utang, o patay na sila. Yan ang hindi pinag-uusapan sa usaping negosyo. Akala ninyo lahat ng tao pang negosyo. Hindi lahat ng tao pang negosyo. May mga tao na mas okay yung buhay nila na empleyado sila. Bakit? Kasi pag empleyado ka, secured kinsenas katapusan, may pumapasok sa yung pera. Pero pag negosyante ka, hindi mo alam kung ano inalabas ng bukas. Lahat ng tao nasa ilalim mo, kargo mo, ang buong pamilya mo. Lahat ng empleyado mo, kargo mo, buong pamilya. Yan ang hindi pinag-uusapan sa social media. Yung tindi ng mental fortitude na kailangan mo pag negosyante ka. Na kung sana nag-empleyado ka na lang, baka mas masaya pa ang buhay mo. Baka mas mayapa pa ang pamilya mo. Baka hindi kayo nag-aaway ng asawa mo dahil nababaong ka na sa utang. Hindi pinag-uusapan sa social media yan eh. Kasi lahat na lang ng mga social media personality, mag-negosyo kayo para ibigay nyo sa akin ang pera nyo. Ito ang negosyo. Bahala na kayo kung gumana yan o hindi. Yung ginagawa niyo sa mga Pilipino. May mga iba nasa abroad, mas maayos pa yung buhay nila sa abroad eh. Pauwi niyo sa Pilipinas, bibigay sa inyo pera, tapos bahala na siya kung gumana yung negosyo o hindi. Gago, putang ina. Buti na nga lang kamo, hindi ko kailangan ng pera mo. At least kahit pa paano, mayroong nagtatapag sa inyo. Okay, next question. Bigat mo ha? Hindi kasi may mga kaibigan sa inyo nagpapatay na sa negosyo. Hindi nyo alam yung bigat mo nung nagpakamatay sila dahil sa negosyo. Wala kasi yung pinagsasabi. Sabi mo, sinabi lang sana sa akin nakatulog pa. Pero hindi eh. Pinilit nilang magnegosyo kahit pang empleyado sila eh. Yung life savings nila nauubos eh. Hindi pinag-uusapan yan sa usaping negosyo eh, di ba? Kasi paano? Lahat ng nasa social media nung nagsasalita, gusto amigin ng pera. Gusto amigin, akin na yung pera mo, bibigyan kita ng negosyo. Bahala ka na kung gumana yan o hindi. Ganyan ang majority ng nasa social media, ingatan nyo sarili nyo. Okay, next question. Angelo. Angelo, gusto mo na sipon ko? Pagaling kay Angelo, Angelo. ano masasabi mo sa mga taong pinag-uutang na ang sariling social media para kumita ng pera? Alam mo, ate, pananaw ko dyan. Isang bagay sigurado. Ayoko pag dulungan sa bagay na hindi ko naisip.
Hindi ako ganun. Hindi ako nagdudulong-dulungan sa bagay na hindi ko kaya gawin. So, hati ang pananaw ko dyan sa pinagmumukha nilang tanga yung sarili nila sa social media. Kung ngayon yung, thank you for the roses. Thank you for the donuts. Ganun eh. Pinagmumukha talaga ng tanga yung sarili nila sa social media eh. Pero hindi mo naman kasi alam kung ano yung financial struggle ng tao nila. Diba? Baka naman kasi kaya nila pinagmumukhang tanga yung sarili nila sa social media kasi kumikita sila. And if it means additional budget so they can feed their children, if it means additional budget so they can send their children to school, so be it. So be it. Bakit? Kasi diba, hindi mo alam, ikaw na nanonood sa akin ngayon, hindi mo alam kung ano struggle ng mga tao na yun. Diba? Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa kanila na kumita ng pera. Kasi tignan mo ha, meron na ako nakita isang social media personality na yung bubuho niya, walang kisame. Tapos, kasi diretso bubuho lang talaga. Kasi yero lang, tapos coco lang amber. Tapos, yung dingding ng bahay, ang tawag doon, hindi sako eh. Yung tapulin, rapal. Hindi nga niya afford na, hindi nga niya afford na bumili man lang kahit pa paano ng plywood eh, para may maayos man lang silang dingding eh. Diba? Tapos, thank you for the roses. Yun lang yung paraan niya para kumita ng mas malaking pera kaysa dun sa pagkokopra, naaakit sila ng bundok, tapos bababa sila sa bayan, tapos bibenta nila 100 piso yung koprang isinako dun sa taas. 100 na kinikita, 200 na kada araw. Kaya ako na yung thank you for the roses naman. Kung saan naiitin yung tao, hindi mo naman alam kung gaano kayo na pambuhay nila nung wala pa yun eh. Baka dahil dun, kumikita sila ng ayos, so be it. So be it. Pero may mga iba, pangalan talaga. May mga iba ba, pinagmumukha pang gabi sa sarili ng social media, inaatake yung ibang tao, parang tanga eh. Kaya, thank you for the roses. Dog show, yun na naman ako. Ayun, okay. May mga tao talagang pinagmumukha lang tayo sa sarili nila because they enjoy attention. May mga tao naman because of money. May mga tao naman because of clout. Diba? Iba-iba reasons yan eh. Hindi ako makahatol ng isang diretso lang kasi hindi ko alam kung sino yung tinutukoy mo. Pero kung alam ko, baka sakali. Diba? Baka sakali. Pero ayoko kumatake ng kahit na sinong persona. Bakit? Kasi hindi ko naman alam yung struggle ng tao yun para buuin yung sarili nito sa atakihin ko. Pero ang simple. Yun ang sagot ko rin. Next question. Sabi ni Fuji, Sir, okay lang ba sa mga bata na narcissist ang mga magulang na kino-compare sila sa ibang bata? Hindi narcissism. Hindi narcissism. Be careful of diagnosing your parents. Baka nagdudunong-dunungan kayo, sabihin nyo narcissist ang magulang nyo. Ang dahilan lang pala kung bakit kayo kinukumpara sa ibang bata. Kasi gusto ng magulang ninyo na maging magaling kayo sa buhay. And they don't have the intellectual capability para ipaliwanag sa'yo na galingan mo naman. And ang kaya lang nilang sabihin, tignan mo si ganun, no? Sana katulad ka rin niya. Pero ang totoong ibig nila sabihin doon, sana maging magaling ka. Para magkaroon ka ng kinabukasan na wala ako. Ako gusto ko din lang napuro. Napuro tungkol sa pamilya, wala nga ako din eh. Ang tinatawag eh. Sige, next question. Tungkol sa pamilya. Sige. Ako nga umiiyak dito sa live. Hindi. Agad ako. Dapat ko sa pabase. Aling nga, punasa ko muna sandali, pawis sa mata ko. Alam mo, mainit yung ano. Lagi pa yun. Umiiyak ka sa comment section. Alam mo, I feel for them. Bashers. Wala kasi silang mapaglagyan ng bigat na kalooban nila. Diba? Meron silang bigat na kalooban eh. Kung hindi man sa pamilya, sa trabaho nila, sa lipunan, sa klase nila, o kahit sino pa. Pinaglalaroan sila ng mundo eh.
The only way, para lang makabawi sila, just alleviate, just have a little alleviation from the pain that they're having from society, eh yung i-bash nila ako, okay lang. So be it, kung maging kaligayahan sa inyo na i-bash nyo ako, okay lang. Sige, maging maligaya kayo na i-bash ako. At sa akin ang bottom line simple, kahit i-bash mo ako makita. Yun ang sabi. Meron sa Facebook, natawa ako sa tanong niya. Sabi ni Hikaru, anong mas pipiliin mo? Maganda na mapera o hindi kagandahan pero matalino? All day long. Doon ako sa mata. Kasi alam mo, ito po ko eh. Hindi naman yung pera pakikisama. Maliban na lang kung yun talaga gusto mo. I don't have any that gusto mo. Yun yung gusto mo. Pero ako personally, I would rather have sensible, deep conversations with someone than just someone who has so much money but does not make fucking little sense. Wala naman akong problema ron, bobo ka talaga, nakaligang pera. Diba? Pero kung matalino ka, edi even better sa akin, we will have sensible conversations at maki-enjoy tayo sa kwentuhan habang buhay. Yun ang sagot ko. Kasi tingnan mo sa akin, hindi naman ako masyadong ano eh. May konting gamit na ako, hubong sa ibabaw ng ulo ko. Kahit pa paano, meron akong nakakain na pagkain, hindi kaya na ako. Meron konting sobra, paminsan-minsan. Minsan-minsan kaya ako. Pero ang bottom line sa akin, simple. Hindi naman yung pera yung pinakikisamahan ko eh. Yung pinakikisamahan ko, yung ugali. At pag mas matalino ang tao, mas marunong siyang pumosisyon ng ugali niya. Yan ang sagot ko. Okay, next question. May tanong dito, brother. Okay. Galing kay Francis. Tanong ko lang, paano makawala sa utang? Bayaran mo utang mo. Utang na naman. Utang mo na naman. Sa utang, para mo. Meron bang ibang paraan? Ano, tatakasan mo yung utang mo? Kahabulin ka niyan. Ang pinakamabigat niyan, yung ang dami mong inutangan, tapos pinagkakaisahan ka na. Hirap yan ha. Utang, dahan-dahan kayo sa pag-utang. Ano, paano makakawala sa utang? Maghanap buhay ka. Tapos yung pinaghanap buhayan mo, huwag mong masyadong gasgasin. Ibayad mo sa utang yung mayo parte. Get the fuck out of debt as soon as you can. Lalo na kung personal na utang yan at hindi pang negosyo. Kung pang negosyo yan, baka pwede ayos lang. Pero kung personal na utang yan, dahil lang inaprecio mo, pupunta ka ng Dora, kung kinakita mong hashtag pinindas ka, nakasatakas ka pa, tapos inutang mo lang yung pera, kinang-inang mo, binaon mo yung sarili mo sa takot baka lumpayan. Yan ang sagot ko ron. Magtrabaho ka, bayaran mo yung utang mo, kausapin mo sila, huwag mo silang takasan, huwag mo silang takbuhan. Yun ang sagot ko. Okay, next question. May question daw. Isang muna rin. Ano, naniniwala ka ba sa mga hula? Naniniwala ka daw ba sa hula? Kung putang ina, kung totoo yung mga pukin ng inang hula na yan, sana noon pa natamaan yung pukin ng inang loto na yan. Late yung puta. Ang hula, kapag ganito, maging kapalaran mo. Okay, pakisabi po sa akin yung 6 digit, 7 digit ba yun? 6 digit na loto. Ha? Para tumama po ako. Ako ang marami ko kata. Tapos mga 2-3 beses mong gawin yan, maniniwala na ako sa'yo na nakakahula ka talaga. Nakagabuhan ng puta. Yung panahon nga lang kinabukasan, di pa mahula-hulaan ng matinunong pag-asa. Naniniwala ka pa sa mangyayari sa isang harap, kung mapapakasawa mo pa. May mga hulang totoo. Yung propesya na nasa mga lumang libro, either Quran o sa Biblia. Diba? Kasi totoong nangyayari. Diba? Either Quran o sa Biblia, check mo kung ano detalye. Nakikita mo nangyayari talaga. Diba? Alin na sa dalawa? Pero yung mga hula nung mahuhula sa kanto ng mga pepoy, hindi nga nila mahulaan kung yung winning number sa loto, di ba? Kasi simple, sila nga mismo nagpapabayad para sa hula eh. Kung sana, di ba? Kung totoo yung hula, di hulaan mo yung sarili mo kung ano pinakamaganda negosyo. Tama? Pero, kung hula at talagang takina mo, galing ka manghula, huwag mo ibenta yung hula mo, gamitin mo yung sarili mong hula para kumita ka. Ba? O yun ang sagot ko. Simple, no? Common sense, no? Common sense. Na? Yung mga tao, walang common sense. Naniniwala yung mga pagkakas ng yun. Okay.
Ito, may tanong galing kay Prince Buka. Boss, okay ba sa'yo ang networking? Because I am obliged to answer the question, masagutin. Yeah. Ang networking, it can be a good thing, it can be a bad thing. Parehas na magkabilang panig yan. Diba? Bakit? Sa networking, matututo ka maging magaling magsalita. Sa networking, matututo ka ng sales skills. Sa networking, matututo ka ng culture. Marami kang bagay na matututunan sa networking. Diba? Pero ang hindi ko lang gusto sa networking, yung level of delusion. Yung level of delusion na magkaka-sports car ka, kahit alam mong takin hindi mo nga kayang magbenta ng kape. Diba? Gets mo yun? Yung ganung level of delusion na you don't have the slightest skill para at least kahit papaano man lang to keep yourself afloat. Kasi iniisip mo mag-sports car ka, mag-sports car, pag na second hand, 26 million, 24 million, lampas ng 20 million. Kahit paano, meron mga sports car na 2 million, 3 million, yun malapit sa reality. Pero mangangarap ka ng Lamborghini, mangangarap ka ng Ferrari, tapos pag ilan, di mo mga mapakain yung pamilya mo eh. Nagawa mo. Pero sabi nila sa networking, sabi ko, Totoo naman yun. Pero, alam mo, you have to consider individuality as well. Diba? Kasi may mga tao talagang, alam ba, katulad ko, diba? Nagsimula ako barker ng jeep eh, construction worker eh. Diba? So, ang hanap buhay ko talaga, magtawag ng pasahero. So, ano yung kakatawag ng pasahero, makakasa, lalamunan mo ron eh. Yung lalaugan mo, makakasa eh, diba? Bukod sa makakasa yung lalaugan mo, matututo ka rin sa skills. Tapos nag-call center pa ako, tapos ganito, tapos ganyan, tapos ganito. Tapos ang dami ko ng iba-ibang klase ng hanap buhay in the past. So, alam mo na talaga, ang hanap buhay ko talaga, magsalita. So, kung sakali man na ang hanap buhay ko, may kinalaman sa pagsasalita, alam mo na, automatic, papaldo talaga ako. Ganun kasimple. I'm a good salesman. Magaling ako salesman eh. Diba? Na hindi naman sobrang galing na katulad ng mga iba na nasa networking na talagang, takina, puta, woo! Kahit langit at lupa, kaya nilang ibenta sa'yo. Kahit yung juice nila, binibenta nila. Pero, di ba, ingat lang kayo, dahan-dahan lang. May mga networking na talagang magaganda. May mga networking naman na talagang bulok. Ingat lang kayo sa networking. Magkabilang panig eh. Magkabilang panig lang. Alam mo, kung ako halimbawa ang sasali ng networking, halimbawa ako si Chester, sasali ako ng networking. Ang dahilan kung bakit ako sasali ng networking, hindi para yumaman ako maging milyonaryo. Hindi, meron ako hanap buhay na sarili. Ang dahilan kung bakit ako sasali sa networking, para makatuto ako ng skills din sa loob. Tapos, yung pera na ginamit ko, yun ngayon, yung i-consider ko na it's as if parang tuition fee ko sa pag-aaral. Pero hindi ibig sabihin nun, na yung tuition fee mo, dali mo na lang doon, di ba? Huwag ka nang mag-aral, na tumigil ka na, tapos yung tuition fee mo, ibigay mo na sa networking. Hindi ganun. Hindi ganun. Alam mo, networkers, ano naman, konting konsiderasyon, huwag niyong nakaawa ng kinabukasan ng mga kabataan. Diba? May mga networker na punta, pinapatigil ninyo sa pag-aaral yung mga estudyante. Ito pinakamabigat, meron akong isang nakitang networking, hindi ko matanggap eh. 13 anyos yung bata, 13 anyos, tang-ina pinatigil sa pag-aaral. Yung tuition fee, doon pinabigay. Hindi ko matanggap eh. Tang-ina, napipikon ako, gusto kong pangalanan yung networking na yun. 13 anyos, ninakawan mo ng kinabukasan, isasabihin mo, magnegosyo. Boy! Takina, 13 anyos pa lang yan, maawa ka naman sa bata. Hindi lahat ng pera kakainin mo. Networking, hindi lahat ng pera kakainin mo. Matuto ka maghanap buhay. Hindi dahil bata, binilig mo ulo. Takina, pwede ka nga kasuhan dyan eh. Anong tawag doon? Yung ano? May kaso ron eh. Yung tungkol sa minor, na binilog mo ulo ng bata, may kaso na. Alam mo, networkers, dahan-dahan kayo. Huwag niyong nakawan ng kinabukasan yung mga bata. Huwag, ingat kayo. Huwag kayong ganyan. Hindi dahil puta, dahil lang may panjoin yung bata, kukunin niyo pera kahit alam niyo wala pa sa edad, kahit alam niyo wala pa sa hulog. Huwag, hinog sa pilit yan. Hindi rin magtatagal yan. Tignan mo mga networkers, alam niyo sa sarili niyo yung mga 13 anyos hindi rin nagtatagal. 14 anyos, alam niyo hindi nagtatagal. Hindi nga tumatagal ng 2 taon sa networking eh. Alam niyo yun. Pero dahil sa kasakiman kasi ng ibang networker, pinakain niyo yung pera kahit alam niyo hindi naman tama. Dahan-dahan lang.
huwag kayong ganyan. Hindi naman masama networking. Pero may mga ibang networkers, jack as straight as tak na panluloko na ng kapwa-tao eh. Kape tayo, tara. Ba? Mag-iimbita ng kape. Tapos may nakalatag dun sa harap. Hindi, kung networking nga, sabihin mo networking diretso. Meron mga, alam mo, meron akong binibili sa ibang mga networkers eh. Meron akong pangalan specific eh. Pero meron mga networkers na sinasabi talaga nila diretso networking sila. Mas bilib pa ako rin sa ganun eh. Kaysa yung iba, sabihin magkape tayo, tara kakanto tayo, tara inom tayo. Tapos adaling ka ngayon sa isang lugar na merong whiteboard, akala mo praise the Lord. Diba? Panluloko na lang ng tao ang ginagawa mo eh. Dahan-dahan lang kayo networkers. Maghanap buhay kayo ng marangal, maghanap buhay kayo ng patas, ipagtapat ninyo sa tao yung kailangan nyo sabihin. Huwag nyo binugin ang ulo ng mga bata. Yung iba pinapatigil sa eskwelahan yung mga kabataan eh. Huwag ninyo patigilan sa eskwelahan. Kung extracurricular activity yan at pinayagan ng magulang, ayos-ayos lang siguro. Pero puta, pinapatigil mo na sa pag-aaral. Yeah, okay na siguro lang. Para sa networking. Next May question. tanong dito. Gaano daw katotoo yung law of attraction? Alam mo, branding na lang yan. Yung law of attraction, bago na lang yan. Rebranding na lang yan. Alam mo, totoo dyan, yung salita focus, ni-rebrand nila ang tawag law of attraction. Focus lang din yan eh, diba? Yun din yung dati eh. Focusan mo isang bagay, lahat ng effort mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng mindset mo, i-focus mo ron. Tignan mo, makukuha mo yung kung ano man. Yung law of attraction, parang ano yun, superstitious belief na lang yun, i-rebrand lang nila yun, diba? Na parang pinalalabas nila na pag inisip mo isang bagay na, eh bigla lang magkakakotse ka, tapos magbabata ka, tapos may bahay ka na. Nakalate yan yun. Alam mo, hindi ko maintindihan yan eh. Alam mo, always practice practicality. Practicality. Ano ba practical? Mangarap ka, trabahuhin mo yung pangarap mo. Pero law of attraction na parang pinalalabas mo sa universe, yung kung ano man yung mindset mo, na magkakakotse, magkakabahay, tapos bigla ka nalang magkakabahay, hindi ganun yun. Mahulog ka dyan. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Life doesn't work that way. Subukan mo. Sige, maghapon magdamag ng law of attraction. Kung ganun lang ginagawa mo, hindi ka kumikilos, hindi natin kung may mapalakot sa buhay mo. Okay. Yan ang sagot ko dyan. Next question. Ang dami kanina. Kanina ba? May gets yung tunay nagtatanong. Ah. Pagsabayin mo. Natanong na yan, di ba? Hindi maintindihan bakit ano eh, bakit pinag-iwala yan. Kaya mga, pakinggan nyo ako ngayon. Philippines, listen to me. Ang dahilan kung bakit mo tinatanong yung diploma o diskarte kasi tinatamad kang mag-aral. Prove me wrong. Prove me. Tignan mo ha, ang nagtatanong ng diploma o diskarte, yung tao na parehas yung dalawa na yun, meron siya option. Bakit? Kasi kung wala kang option na makapag-aral dahil sobrang hirap talaga ng magulang mo at wala ka talagang pagkakataon na makapasok sa diploma dahil sobrang bobo mo talaga, hindi ka talaga ma-sponsor ng kahit na sino, wala kang ibang choice kundi dumiskarte na lang. Kaya mo tinatanong yan kasi meron kang parehas na option. Ayaw mo lang talagang mag-aral kasi tinatamad ka. Time! Yun ang punto nun eh. Tinatamad ka lang. Pero tingnan mo ha, bakit hindi mo pagsabayin? Ba't hindi mag-aaral ka muna tapos kaya ka dumiskarte? O habang nag-aaral ka, dumiskarte ka. Ano, kulang ba brain cells mo para hindi mo kaya i-multitask? Ganyan, next question. Ito, may tanong dito, brother. Sabi ni Man, how to time management ko? I'm Archie. Stud ko, pero di ko alam paano mag-manage ng time. Paano mag-manage yung time? Learn priority. Isa-isahin mo kung ano yung nasa mga listahan mo ng top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 na listahan ng priority mo. Tapos yung nasa listahan ng priority mo, yun yung mga bibigyan mo ng mas maraming oras, yung mga nasa pinakaibabaw. Yung mga nasa pinakailalim, babawasan mo ng konting oras mo. Ganun ako mag-time management. Diba? Meron sobrang importanteng meeting, pero kailangan kung halimbawa nasa bahay, kakain ng hapunan, kasama jowa, hindi, unahin ko muna yung meeting.
Yun ang time management. Kung ano yung pinaka-importante yun na unahin mo. Nasusunog yung kumpanya mo, unahin mo muna ang kumpanya mo. Nasusunog yung bahay mo, pipili ka, between nasusunog yung bahay mo, o pupunta ka sa galit ng jowa mo, unahin mo bahay mo. Diba? Ganun yun. Priority. Iisa-isain mo kung ano ba yung mga priority mo. Tapos yung mga nasa pinaka-ilalim, makuwasan mo ng konti oras. Yung mga nasa pinaka-ibabaw, dadagdagan mo ng konti oras. Ganun ako mag-time management. Hindi masyadong stricto, hindi sobrang stricto. Pero alam ko lang yung level of hierarchy ng priority ko. Yun ang sagot ko rin. May tanong dito, Yeah. kapag mababa ang score ng student sa quiz, sino ang may kasalanan, student or teacher? It may be both. Alam mo, depende yan kung sino yung teacher. Depende kung paano magturo yung teacher, kung effective ba o hindi. Diba? Depende rin yan sa estudyante kung bobo ba o matalino. Depende yan on multiple factors eh. Baka may problema yung estudyante kaya hindi masyadong nakapag-aral. O baka naman may problema yung teacher kaya hindi masyadong nakapagturo. Diba? On multiple factors eh. Alam mo, hindi ko tinitignan ang mundo na parang black and white lang ang dating. Na parang bang, ito lang yan o ito. Teacher lang may diferensya, estudyante lang may diferensya. Hindi eh. Maaari pareha sila may diferensya. Pero maaari rin naman parehas silang walang diferensya. Hindi lang talaga nagkatugma. Diba? Hindi nagkaintindihan kasi masyadong malalim yung tinuturo. May kinapos ng halimbawa. Meron ako nakitang nag-viral na teacher dyan. Ang galing-galing nun ha. Ewan ko, napanood ko siguro yun, no, mga kababata, mga tropa kids. No, yung teacher na dahil majority ng klase niya bumagsak, sabi niya, baka naman meron akong maitutulong sa inyo, pag-usapan natin. Diba? Ang galing mo na. Ang galing mo sa akin, para sa akin, ang effective teacher yun. Hindi ko kayo kinakausap na parang mga estudyante ko. Kinakausap ko kayo na parang ako yung kuya ninyo. Magkanalo sa akin yun. Sana magkaroon pa tayo ng ganung karaming educators sa totoong nagmamalasakit at hindi yung sweldo lang nilang importante sa kanila. Ang dami kasi, di ba? Wag naman sasamaan loob ng mga teachers. Pero ina-acknowledge ko kayo as pangalawang magulang ng mga kabataan. Itong mga kabataan ay pinagkakatiwala sa inyo yan ang susunod na lahi ng Pilipino. Sana, request naman ako, galingan nyo. Sana pag hindi nila naintindihan, marunong kayong bumasa ng mukha nila kung naintindihan ba ng mga estudyante o hindi. Diba? Huwag yung pinasadahan ninyo sa blackboard, kinakausap nyo blackboard, kinakausap nyo whiteboard. Diba kasi naranasan ko yung ganun pakiramdam. Generally sa akin no offense sa mga math teachers ko dati ako personal, hindi ako makakapagsalita sa ngayong mga math teachers, pero naalala ko yung mga math teachers ko noon, nung nag-aaral pa ako ng high school. Alam mo, Tero Chan, wala akong masyado naintindihan. Kinakausap ko yung whiteboard. Kinakausap ko. Bakit ano nangyari na lang tuloy? 5-6 lang silang nakaka-gets nung tinuro ng teacher. Tapos ang ginagawa ng teacher, dahil hindi nga siya effective ng teacher, pag mag-e-exam siya, lumalabas siya para magkopyahan na lang yung mga nanggulo. So nangyayari, 6-7 lang yung mga nakaintindi talaga ng lesson, sila lang yung nakakapag-solve, tapos buong klase yung makakasunod doon sa 6-7. Eh tinatamad yung teacher eh. Diba? Sana mga teachers, mag-take ka rin. Sa inyo umaasa yung susunod na lang natin. Ganun na yun sana. May mga ibang magulang na hindi alam kung ano tuturo sa mga anak nila. Sa inyo sila umaasa. Ano galingan yun? Ina-acknowledge ko yung mga magagaling na teacher. Maraming salamat sa service. Palayo na pala ako ng palayo. Kasi yung camera nakatutok na sa mukha ko lang. Yung audio kasi. O sige, next question. Ito tanong daw. Anong masasabi mo sa mga taong gumagaya sa'yo? Adi okay. The more the merrier. Alam mo, hindi naman ako madamot eh. Diba? Hindi naman ako madamot na tao. Yung mga bagay na nagagawa ko ngayon, nagawa na dati yan. Marami pang gagawa niyo. Hindi naman ako importanteng tao. Hindi naman ako special. Diba? Hindi eh. Ordinaryong taong bayan lang ako, Mas Chester. Ngayon, doon sa mga gumagaya sa akin, I feel flattered. Bakit? Kasi sabi daw nila, hindi ka pasikat pag walang gumagaya sa akin. At hindi ko naman nararamdaman ngayon na sikat na ako. Ang nararamdaman ko na marami lang nagpapapicture sa akin sa kung saan. Yun ang nararamdaman ko, personal experience. Pero I don't see myself as someone special dahil lang may nagpapapicture sa akin. I am myself. And I will remain myself until the day I die. Yan ang sabi ko. Ang gusto ko, matuto taong bayan. Kung dadami yung katulad ko na nagtuturo sa taong bayan ng katinuan, okay lang sa akin. So be it. Wala akong problema ron. Wala akong nakikita ang mali ron. At isang bagay na sigurado ko, kung dumami man yung mga sensible
social media content creators na hindi puro joke time, hindi puro pranks, hindi puro abogohan at sarcasm ang pinapakita sa taong bayan, so be it. Yun ang sagot ko. Next question. May nag-comment kanina at yung sabi niya, mag-aaral pa ba ako kung nakita ka ako ng digits ko? Mag-aaral pa ba ako kung kumikita ka ng 6 digits per month? Ang sagot ko ito, kailangan mo mag-aaral. Bakit? You always have to adapt to the market, to the current state of the market. Kumikita ka 6 digits ngayon, sigurado ka kaya mo ipagpatuloy yan habang buhay? O baka, ano yan, ang tawag ito, fan. Ngayon, paldo ka kasi sobrang konti pa ng kompetensya mo. Paano pag dumami na? Ano ngayon ang advantage mo sa kanila kung hindi mo kilala mga kompetensya mo? Yun ang dahilan kung bakit aaralin mo yun. Ang tawag doon, market study. Kilalanin mo kung sino mga kakompetensya mo, alamin mo kung ano ginagawa nilang tama, alamin mo kung ano ginagawa nilang mali, you avoid the things that they're doing wrong, and you continue on the things that they're doing right, and even better, enhance what they are doing so you will have a competitive edge in the market. Yun ang sagot ko. Kailangan mo mag-aral. Kasi tingnan mo, one way or the other, you always have to, you always have to, ang tawag dito, put yourself out of the market. Ikaw mismo sa sarili mo, isipin mo, pag-aaralan mo, kung ano yung mga maaaring gawin ng kompetensya mo na baka yun yung mag-alis sa'yo sa merkado na baka hindi ka na kumita na 6 digits dahil nauna sa'yo yung kompetensya mo. Pag hindi mo inaral yun at nanatili ka na lang sa mga bagay na meron ka, doon ka na lang nagpapaikot-ikot, you will be in trouble. Maka-request lang muna ako sandali sa mga nasa gilid ko, nakaka-distract ko. So, konti na lang. Sige, next question. Galing kayo, Ronsa. Ano po naman ang nagsabi mo sa mga batang mga naninigarilyo? Alam mo, bata, huwag mo kakalimutan, pag nagkasakit ka, wala kang pamilya. Kung gusto mo akong gayahin mo yung talino. Gayahin mo yung tikas. Gayahin mo yung paninindigan. Pero huwag mong gayahin yung vision. Ha? And, ang bottom line simple. I am buying myself expensive luxuries. Yung tobacco, isang pirasong tobacco, hindi zero pressure. Higit yun sa isang kahan ng Yossi. Huwag mo kong gayahin. Bakit? Kasi may pampagamot ako, ikaw na. At inilalabas ko sa social media, pati yung mga baho ko, para alam ninyong hindi ako hypocrite. I am who I am. Kaya, mga bata, huwag ninyo sirain ang sarili nyo sa murang ito. Huwag. Kung later on, pag meron ka na sariling hanap buhay, pag meron ka na sariling pamilya, o nakakatindig ka na sa sarili mo financially, and then, bahala ka na pumili kung ano gusto mong vision. Diba? One way or the other, we're dying. We're not living. Diba? We're dying. But some of us die inside. Ayan. Hindi naman tayo mabubuhay ng walang hanggan dito eh. Diba? Doon sa buluhan ito, hindi tayo mabubuhay ng walang hanggan dito. Mamatay ang tao. You just choose your poison wisely. Yan ang sagot ko. Maganda ba paluin yung bata sa ulo? Putang ina! Maganda ba na paluin yung bata sa ulo? Or harsh na palo para makita yung bata? Pang ina ba't sa ulo naman? Kasi dinami-dami. Alam mo, it's just a matter of perspective eh. Ikaw kaya, paluin ka sa ulo. Ikaw kaya paluin sa ulo, tingnan natin kung matuwa ka. Tingnan natin kung magandahan ka. Kasi ano mo, maganda ba eh, diba? Tingnan natin kung magandahan ka kapag pinalo ka sa ulo. Alam mo, lagay mo na yung sarili mo doon sa kabilang sitwasyon eh, diba? Paluin mo yung mga tao, paluin mo sa buwet, paluin mo sa kamay, doon sa mga lugar na hindi siya mapapano. Maintindihan niya lang masakit. Hindi masakit galing yun eh. 21, 15 yun, di ba? 15 ang kawikaan. Nasa kawikaan yun, nasa 28. Tingnan mo nga kung makikita sa isa. 22, 15. Yung sa is, di ba? Ano yun? 22. Yun, 22-15, ang kawikaan. Ang kamang mga nila nababalot sa puso ng bata. Ngunit ilalayo mo ito sa kanya ng
pamalong pangsaway. Pangsaway yung pamalo, hindi pampatay. Tinorture. Sa ulo. Sa ulo. Gago yan. Pagka alam mo, di ba, 22 yung nakasulat, o 22 yung nakasulat. Kaya, di natin. Turuan mo ang bata. 22 yun. 22. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hiluhan. Marami na nakasulat. Yan. Tuturuan mo muna yung bata sa daan na dapat niyang lakaran. You be proactive. Ilatag mo ang mga batas mo bilang magulang. Tapos, kapag ka hindi talaga sumusunod dahil sa kamangmangan, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Ngunit ilalayo mo ito sa kanya ng pamalong kamangmangan. Sa 15 na yan eh. Diba? Pero kung isa-isa yung mga talata, uunahin mo munang pangaralan muna yung bata. Diba? Lalatag mo muna yung mga batas mo bilang magulang. Tapos, you make sure every little thing counts para sa'yo. Eh, ilalagay mo ng detalye. Na, ayoko na, madilim na sa labas, wala ka pa rin sa bahay. Bakit? Yung mga nananatili sa labas ng bahay, sa oras ng gabi, lalo na mga kabataan, gumagawa ng kagaguhan. Diba? So, ngayon, ang gusto ko, sa loob ng bahay, bago pa dumilim, alas 5, alas 6, dapat sa bahay ka. Pag hindi ka sumunod, alam mo na kung ano kapalik. Diba? Maaari, hindi mo maintindihan sa ngayon, pero maintindihan mo masakit. Pero pag tanda mo, maintindihan mo rin kung bakit kita pinapalo. Hindi ko gusto yun bilang magulang. Mas masakit sa puso ko, nasaktan ka. Mahal kita eh. Pero, if I have to hurt you, then I am hurting my feelings more. Mas masakit yun sa akin. Pero mas masakit sa akin na makita ka na napapakiwa. So sana, you follow my instruction. Hindi kita gustong paluin, hindi kita gustong saktan. Pero kung kailangan gamitin ko ang pagkamatanda ko at gamitin ko ang pagkamagulang ko para mapatino ang kinabukasan, then so be it. Yun na sakit ko. Kaya naman tayo sa mga magulang. Yeah, next question. Galing kay RVH. RVH. Sir, pa-advise about sa mga taong depressed or may mental health. Depression, hindi ako psychologist or psychiatrist. I'm just an average human being. Ordinary ang tao. Pero sa mga nag-go through ng depression, depression is too much focusing on the past. Diba? Nakafocus ka masyado sa mga pagkakamaling ng daan. Patawarin mo na sarili mo. Sa mga bagay na nagawa mo na pumalpak ka, hindi naman, sinong tao hindi pumapalpak? Sinong tao kahit kailan walang nagawang pagkakamali sa buong buhay? Lahat tayo may kanya-kanyang pagkakamali. Lahat tayo may kanya-kanyang pag-uulang. Lahat tayo bumabagsak. Lahat din naman tayo umaahon eventually. You just work your way, you dig yourself out of that rabbit hole. Get the fuck out of that hole as soon as possible. Paano ka makakalis doon? By focusing in your future. You make your future so bright that you forget the darkness of the past. Yun ang sagot ko. Yan. Alam mo, minsan it's just a matter of perspective. Ha? Nakafocus ka kasi doon, nakatunnel vision ka doon sa mga bagay na maling nangyari. Ha? Hindi mo mapakawalan yun ng daan eh. Pero kung pupukusan mo, kung aaklas ka lang ng konti, tapos lalawakan mo ng konti yung pananaw mo, pantingin mo sa mundo. Baka makita mo mas malawak pa ang mundo kaysa doon sa nakakarampot na problema mo, na pinoproblema mong personal. Na sana, kung nakita mo lang na mas malawak pa ang mundo, baka nakita mo rin siguro na meron ng problema. Doon din naman ang punta mo. Pagkatas ka, kasi ka magpakamakay, mamatay din naman tayo lahat eh. Eh, desolating mo namin. We'll make sure that you put on a goddamn good show. Hindi ka mamamatay na hindi yung kwento mo ang pinakamagandang kwento para sa iyo. Animan mo na, bumabagsak ka, ako rin naman. Sino bang hindi? Kayo rin naman, di ba? Itong mga tao na nasa paligid mo, kayo rin naman bumabagsak din naman kayo, di ba? Pero umaangat din naman kayo eh. Either inangat kayo ng iba o inangat yung sarili mo. Pero kung walang mag-aangat sa'yo, iangat mo na sarili mo. Mamamatay din naman tayo lahat eh. Di ba? One way or the other, tayo rin naman. Malungkot, tayo rin naman, galit. Di ba? Ang daming ginawa sa'yo ng kahit na ano, ng kahit na sino. Pero ang bottom line sa akin, hindi.
galingan mo na. Kasi mamamatay din naman tayo lahat. No one gets out of this life alive. Pagdating mo sa kabila, dadalhin mo ngayon yung kwento mo. Bit-bit mo na yung kwento mo. Ayun ang sagot. Galing ka ng Radcliffe. Ano, Radcliffe? Ano masasabi mo sa mga kadugo mo na walang gusto sa'yo? Baka focus eh. Pinawal ko. Anong masasabi Tutok nyo sa ilong. Galing kay Radcliffe, anong masasabi mo sa mga kadugo mo na walang isa sa'yo? Yung feeling mo, palagi ka nilang sinisira. Sa mukha. Alam mo, toxic ano yan eh. Toxic Filipino culture yan eh. Alis ka na lang, bro. Pero ginawa ko. Hindi naman ibig sabihin mo, kakalimutan mo na sila eh. Pero kailangan ba talaga makipagkita sa kanila araw-araw kung pwede naman 2 beses na sa isang linggo? Kailangan ba talaga may nakikipagkita mo ako doon sa mga kamag-anak mo na binabagsak ka, binadown ka, sinisiraan ka. Pwede mo 1 beses na sa isang buwan. Diba? Hindi mo naman ano eh, hindi naman completely kakalimutan mo sila, babawasan mo lang. Kung natotoxican ka na sa kanila, palagay mo hindi mo kaya yung ganang klase ng mindset, pero gulang silang nandyan, pag bawasan mo yung frequency. Kung pakikipagkita sa kanila, di naman ibig sabihin kakalimutan mo. Diba? Di ako naniniwala mo sa iwan pamilya. Diba? Simple lang naman eh, common sense eh, diba? Hindi mo sila iiwan, babawasan mo lang yung pakikipagkita mo sa kanila para hindi ka na toxic at hindi kayo nahatak pababa. Diba? Ganun ka simple. Yun ang sagot ko rin. Isip ha? Bakit ko? Ano, about sa kababaihan, sir. Okay. Dapat ba talaga nag-aalaw ang mga babae ng maraming maniligaw o isa lang ba dapat ang inaalaw ng babae na maniligaw sa Alam mo, ano yan eh? Ang tawag ito, ang subjective yan eh. Diba? May mga babae na gusto maraming nanliligaw sa kanila para makapili sila kung sino. Alam mo, ang tinitignan mo kasi doon sa panliligaw, yung effort ng lalaki. Ang tinitignan mo sa panliligaw, hindi yung mukha, hindi yung bulsa, yung effort ng lalaki. Kasi kung bulsa lang naman ang tinitignan mo, edi direkto tignan mo na kagad yung bank account. Patingin niya ako ng bank account mo, bank account lang ang interest ko. Kaya ganun, diretso mo na. O patingin niya ako ng ano, ng mo. Kung ano, yun lang talaga ang interest mo sa kanya, di ba? Pero kaya ka nga nagpapaligaw eh. Bakit ka nagpapaligaw? Kasi gusto mo makita yung effort. Gusto mo rin makita yung ugali. Gusto mo rin makita yung flaws. Yung mga pagkukulang, yung mga pagkakamali. Tapos titignan mo, tatantayin mo ngayon kakayanin mo. Diba? If you can get as many as possible, choice mo yan. Kung gusto mo isa lang din na nagliligaw sa'yo, choice mo rin yan. Wala namang masama sa marami na nagliligaw eh. You get as many choices as possible. Diba? Wala namang masama na isa lang yung nagliligaw. Pero ang masama, yung dami mo sinagot. Ano na, diba? Hindi mo kung gano'ng karami na kaganon sa'yo. So brother, dapat hindi sa mukha nakatingin. Alam mo, yung mukha lumilipas yan. Umatanda ang mukha, umapangay yan. Pero ang nananatili, yung ugali, hindi mo alam kung magbabago o hindi. Baka magbago, baka hindi. Pero you make sure na kung ano yung basic principles niya, yun ang dapat na importante. Yung kumbaga, kapag ka ba nag-aaway kayo, nagsasakitan ba kayo ng salita? O kahit pa paano nag-uunawaan kayo sa isa't isa? You make sure na pag nagkakasamaan kayo ng loob, you don't burn bridges, o mayat na lang, kung na lang nag-aaway kayo, gusto, balik. Ha? Yun yung mga bagay na nagmamatter eh. Yung pagka ba nasa loob ng bahay, mag-aalang ba ito sa'yo? O baka pag nakatalikod ng mga tao, binapaspis ka niya. Close doors. Diba? Make sure na more than just the face value, more than just the facade of the money and the face value, what matters most, yun ang pinaka-importante kasi yun ang pakikisamahan mo. Yung sexing katawan, lumilipas lang. Yung ganda ng mukha, yung pogi, yung abs, lumilipas lang. Pero ang hindi lumilipas, yung pakikisama niya sa'yo, na kung maaaring ganun siya, mula nung nagsimula kayo hanggang sa dulo, mas malaki ang chance sa inyo. Kaysa manatili siyang sexy, kaysa manatili siyang pogi, kaysa manatili siyang abs. Ayun na siya.
Habol na lang isa. Eh, sa parte naman ng mga kalalakihan, magiging okay ba sa inyo na maraming inaano yung babae na nanulugo sa kanya? Ibig sabihin marami kayong kalaban. Ako tinatanong mo ha, okay lang sa akin yun. All the more that I can prove that I am the best man for that. Ganun kasimple ako sir. Wala akong problema, marami akong kompetensya. Bakit? Kasi in competition, you shine. Ganun kasimple ang konsepto sa akin. Kung marami akong kompetensya, so be it. And I will damn make sure that I will beat all of them to battle. Yun ang sakto. Sir, ano masasabi mo sa gusto magkapera? Hindi. Because of the internet, meron na tayo ngayong capability na kahit kamad-kamad ng bawa, pwede naman mag-ano. May mga ganun eh. Katulad na limbawa ng isa, binakaw yung video ko. In-upload. Pakiramdam niya, sinipagan niya na doon. Tapos kinausap namin, bigyan pa namin ng maraming options. Ayaw talagang makipag-transaction sa akin. Diba? Technically, tinatamaran niya na lang yun, di ba? Ayaw niyang gumawa ng sarili niyang video, nanakaw niya lang yun sa akin, pinagkakakitaan niya, tapos nagpapanggap siyang ako. Wala namang problema kung kinokopya mo lang ako eh, ginagaya mo lang ako eh. Ikaw yung mukha mo, i-presenta mo. Pero yung video ko, ninakaw mo, tapos pinagkakakitaan mo, tapos sasabihin mong ako yun. Puta, pag may ginawa kang kagaguhan, edi sa akin ang putok nun. Hindi ko ba namang gago, pinagkakakitaan mo yung video ko, binigyan ka na nga ng pagkakataon eh, di ba? Kinausap ka namin eh, maayos yung usapan eh, ayaw mong ibigay eh. Ayaw mong makipag-transaction ng maayos sa amin eh. Ang gusto mo, nanakawin mo lang yung video, pagkakakitaan mo, tapos pag tumalpak ka sa bagay na ginawa mo, sa akin ang putok, eh, kinakina ka. Diba? Pero meron mga ganong konsepto sa internet eh, di ba? Na marami pwede kang gawin sa internet ngayon. Bawal, dropshipping na lang, di ba? If you put it into consideration, kukuha ka na ng video na ganito, a-upload mo dito sa ganito, yung trabahong pantamang mo lang, di ba? Kung sisipagan mo, dadami pera mo. Pero hindi na yung katulad ng manong-manong trabaho na literal na maglalaba ka, maglilinis ka, maglinis ka, mag-construction ka, hindi na eh. Naanto ka lang, nakaupo ka lang, pag ganun-ganun ka lang, di ba? Tapos kikita ka lang tuloy-tuloy. Tapos masaya ka rin mo kapag marami kang kinikita sa internet, di ba? Because of the internet, inallow na tayo ngayon to work smart without working hard. And I don't see anything wrong with it. As long as you do it wisely. As long as you do it with conscience. Yes. Yeah. Last. Ano masasabi mo sa mga feminist at mga feminist? Alam mo, medyo may konting gulo kasi naisip ko tungkol sa mga feminism at saka diba? Kasi sila mismo naglalaban-laban din sila. Yung mga ibang feminism, nilalabanan nila yung mga lalaki, it's as if parang hindi na kailangan ng mga lalaki sa mundo. Yung iba naman, women empowerment, diba, ini-empower nila yung mga babae, parang lalong magkaroon ng harmonious relationship with each other na hindi minamamak ng lalaki ang babae. Tapos, hindi kinakawawa sa work environment yung mga babae. Alam nyo? Wala pa naman nakikita masama ron. Ito. Magre-request sana ako kung pwede dun sa mga women empowerment at saka dun sa mga feminists. Kung makakapag-request ako, sana kesa labanan ninyo yung mga lalaki na wala akong nakikitang sense dun eh. Diba? Let's work harmoniously with each other. Diba? Pero more than just labanan yung mga lalaki, sana kung gusto nyo talagang i-empower yung mga kababaihan, tulungan nyo yung mga kababaihan, magsapagsalita kayo tungkol sa katalinuhan ng mga kababaihan na hindi po suso na lang yung pinapakita, hindi po puwit na lang yung pinapakita. Diba? Bakit? Kasi na-objectify kayo eh. Kung hindi nyo gusto na-objectify kayo, taka na maglabas kayo ng katalinuhan sa mundo. Anong ibig ko sabihin? Yung mga matatalinong feminist, magsipagsalita kayo ng katalinuhan para makuto yung ibang mga babae sa inyo. Diba? Nang hindi nagtututuwad sa social media, nagkakakanok na suso nila doon, tapos magreklamo yung mga iba na objectify sila, nababastos sila. Bakit kayo nang takilang nilalabas na suso mo eh? Sa mga lugar na hindi mo dapat ilabas na suso mo. Sana, kung magre-repost ako sa inyo mga feminist, sana patalinuhin ninyo yung mga kapwa ninyo babae. Bakit? Kasi pakinapang sa amin mga lalaki pag ang mga babae matatalino rin. Pakinapang din naman sa inyo yun mga babae dahil alam mo babayaran kayo ng mas mahal kapag mas matalino kayo kaysa sa amin. Diba?
I don't see anything wrong with it. In relation to intellectual competition, I agree with that. Okay ako po. Mas matatalinong tao, mas marami tayong matututunan galing sa kanila. Yun ang sagot ko. Okay, question. May tanong ako. Anong masasabi mo sa mga lalaki? Tungkol sa kanya. Okay. Masasabi mo sa mga lalaki? Dapat, kapag kami away sila, babae dapat ako. Babae dapat umuwi siya. Hindi, kasi kung nagkamali siya, dapat mag-sorry. Diba? Babae mo siya, sorry. Babae mo siya, sorry. Eh, kung nagkala sa pagkakapa, sira ulo mo ang tabi. Forward Alam mo, niya. ito basic principle, diba? Ito basic principle sa akin. Kung sino nagkamali siya, mag-sorry. Pero, kung talagang mahal mo yung tao, sometimes, you have to lose a battle to win the war. Natalo ka dun sa argumento ninyo, pero naipanalo mo yung puso niyo. Yun ang sagot ko. Hindi na importante kung sino mag-sorry. Ang bottom line simple, how will you fix your relationship? That's what matters. Yeah, next one. Go. Galing kayo? Cold? Baka pwede naman po tayong yung barel yan na cold. Cold. 45. Hindi naman cold tong 45 yun eh. Okay. Boss, anong masasabi mo sa mga batang ganiwan ng magulang ng ilang taon, tapos babalik bigla ang mga? Sa mga bata, Ganiwan sila ng magulang nila ng ilang taon, bumalik. bumalik. Diba? At least bumalik. Ay, ganun diba? Binenta ako, biniwala ko sa mga. Tapos ito, bumalik. Kaya sa maraming panahon. Wala na pasok mo. I put myself in the situation of the other person. Kung ako yung nanay ko, kung ako yung nanay ko, at yung nanay ko ay hirap na hirap sa buhay, pero mahal na mahal ako, diba? Baka siguro kung ako yung nasa sitwasyon niya, I would have done the same. Bakit? Kasi ang nanay ko selfless. Kaysa mahal na mahal si Chester, hindi ang ginawa ng nanay ko, binenta ako sa isang matandang mayamang, alam niya makakapag-aral ako, alam niya may magandang buhay ako. Tapos ngayon, I am who I am because of my mom. Controversial yung ginawa niya. Pero, nakabuti naman sa akin yung dalawang run. Kasi hindi short term ang inisip ng nanay ko. Kasi kung short term ang iniisip ng nanay ko, nanay ko nagbebenta ng short ng mga bata sa bularan eh. Sila yung nakabilaon at inahabol ng MMDA dun eh. Diba? Kung nagkataon na mahal, sinama ko ng nanay ko doon, baka either patay na ako ngayon o binibenta ko titili sa baka. Baka hindi ako natuto ng mga bagay na natutunan ko sa buhay. Laking pasalamat ko ngayon sa nanay ko. Bakit? Kasi natuto ko ng maraming bagay. Yung mga karunungan na hindi kayang ituro sa akin ng nanay ko at hindi ipinagdamot sa akin ng nanay ko yun. Hindi inisip ng nanay ko yung sarili niya, hindi inisip ng nanay ko yung mga tao sa paligid niya na nagsasabing, inakabat mo, binenta yung anak mo, ang ganda-gandang bata. Pero hindi, she did what she had to do. Ginawa niya yung kailangan niyang gawin. So, bottom line sa akin, simple. Wala akong issue doon, wala akong problema doon. If you can do the same, na wala kang issue sa sarili mong magulang, then life will be easier. Life will be more bearable to you kaysa magtanim ka ng sama ng loob sa magulang. Next question. Galing kay Last question na to na. Kaya bigyan nyo nga itong dalawa na to. Palakpakan nyo muna itong dalawa na to. Nagkakuha ng camera, isa sa TikTok, isa sa Facebook. Galing kay Brownie. Galing kay Brownie. Kanina. Galing kay Brownie. Ano po tips nyo para sa mga may job interview? Job interview. Minsan may mga pagkakataon, makakapag-apply ka sa trabaho, hindi ka talaga qualified by means of resume alone. Diba? Bakit? Kasi hinahanap nila 4 years na. Diba?
minsan hinahanap nila 5 years working experience. Diba? Pero, ito tip ko merong mga employer na kaparehas ko na oo, sasabihin ko naghahanap ako 4 years pa. Oo, sasabihin ko naghahanap ako 5 years experience. Pero kahit walang experience, kahit di graduate, tinatanggap ko. Bakit? Kasi ang major parte ng application nakadepende kung gusto ka ba nung interview. At nakadepende sa pagsagot mo, nakadepende sa personality mo, at nakadepende kung paano mo ipinresenta yung sarili mo sa interview. Diba? You make sure na dun sa interview gagalingan mo, and furthermore, you make sure that the person, yung tao, nakakalimutan natin, akala kasi natin pag sinabing kumpanya, isa pala ang grupo ng mga tao. Hindi! Individual yan! Tao rin yung kausap mo. Tao yung kausap mo. Ano ibig sabihin? Kung tao yung kausap mo, you make sure that you talk to the person as if that person is an actual human being. Paramdam mo sa kanya na ikaw yung kailangan niya dun sa trabaho na yun. Dahil ikaw yung pinakamagaling o baka hindi. Pero alam niya, nung tao na yun, na HR, na interviewer, alam niya na gagalingan mo kung sakali matanggap ka sa trabaho at magtatagal ka sa kumpanya nila kasi ayaw ng mga interviewer na mayat maya, resign na. Waste of money, waste of time, waste of energy, waste of resources yun. Ha? Pero you make sure na yung tao na yun na nag-i-interview sa'yo, alam niya na magiging importanteng parte ka ng kumpanya at hindi siya mapapahiya sa boss niya pag tinanggap ka niya. Yun ang sagot ko. Last question. Last, isa na lang, last na lang. Kauli-uli yan. Okay, meron ka? Okay. Sabi niya, pera ko. Ay, Diyos. Pera. Sabi mo pera, saglit lang yan. Di ba mamatayan lang yun, di ba magdadala sa ulo. Pero kung pipiliin ako between money and makikada yun. There was a time in the past that I was cocky na hindi ko iniisip ko. Bakit? Kasi bata bakit? And then something will happen that will change your life. Ha? Pero, yung pera, surface level lang. Bakit surface level? Kasi, tema ka, I am half of my life away from death. 30 anyos na ako eh. And we only get to live for 60 short years. 60 taon lang, baka umaba ng konti, baka umaba ng konti. Pero ang bottom line, simple, saglit lang ang buhay. Kung mo sayangin ang takin na maghapon magdamag, gawa ka na ng gawa ng pera, nakalimutan mo na ang sarili mo, nakalimutan mo na ang pamilya mo, nakalimutan mo na yung gumawa sa'yo. Nakalimutan mo na there is life after death. At dun sa mga kumukwestiyon na there's life after death, paliwanag ko sa akin kung saan galing buhay. Saan galing ang buhay? How can you make life out of life less matters? Ha? Tignan mo, scientifico na nga lang di ba? With all the cunning knowledge that we have right now, yung tindi ng technology na meron tayo ngayon, takina, nakakasagot na yung AI. Kasi parang totoong tao yung sumasagot sa computer. Detalyado pa. Takina, nanangahoy, mind-blown ako sa AI. Astig, hindi. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin masagot ng AI kung saan galing ang buhay. Hindi pa nga rin natin alam kung paano natin ibabalik yung buhay sa isang katawang patay na. Ano ibig sabihin? Yung energy na yun na umaalis sa tao para yung katawan ay magbulok sa lupa, ang tawag ng buhay, energy yun eh. Saan galing yun? Bakit hindi kayang ibalik ng tao? Diba? Pag umalis yun, saan nagpupunta? Hindi ko alam. You can consult the old books. Biblia, Quran, Sikhism, Taoism, Buddhism, etc. You can consider all the books. Vedas, diba? The Mahabharatas, the Ramayana, diba? Yung 66 o 74 books ng Biblia, yung Quran, you can consult the old books. Pero kung saan eksakto nagpupunta, hindi ko alam. Basta ang alam ko may gumawa. Don't you ever forget na may gumawa.
kalilitaw-litaw pa lang natin dito. 13.5 billion years old na ang universe. Sabi ng mga scientifico na ang pinagpasiyan ay Hubble Space Telescope na matagal nang nilaunch. Matagal nang nilaunch yung telescope na yun sa outer space, yung Hubble Space Telescope. Ngayon may bagong nilaunch yung James Webb Space Telescope na merong theory na sinasabi ng mga scientifico na yung dati 13.5 billion years old na ang universo, may possibility paging 26.7 billion years old na pala ang universo. Doble ng edad. Doble ng edad doon sa unang pagkakalam natin. Ano yung sabihin? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta pagkatapos natin mamatay. At hindi na natin alam kung gaano kahabang panahon ang lumipas mula nung nagsimula ang universo. What made you think na mas importante ang pera kaysa dun? Yun, sabi ko. Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Nag-enjoy ako sa aming trip-trip lang. Dito kasama sa plano. Pa-shoutout daw. MM Likudan. MM, ano? Likudan. Sino yun? MM Likudan. MM Likudan. Okay, sige. MM Likudan. Sige. Ano ba? Okay na? Mga shoutouts ko tayo dyan. Huwag tayo mga dalawa shoutouts. May nag-send ng 200 stars. Uy, maraming salamat po. Na-appreciate po namin. Virgi Rojas. Hindi sa akin napupunta ang mga pera pumapasok din, hindi sa akin napupunta. It goes to my team. It will also go to charity. Wala akong kinikita rin sa social media. Sa mga nag-iisip, kumikita ko ito. Kumikita sa social media. May sarili po akong hanap buhay. At yung hanap buhay ko sapat naman para mapakain ako. At yung aking mga taong itinuturing ng kapamilya. Wala akong kinikita rin ito. Ano ito? Tulong ko sa mundo. I have something to say. And I have insights on broad matters of life. Meron ako mga bagay na natutunan na hindi natutunan ng ibang tao. Baka sakaling yung konting pagbabahagi ko sa inyo ng karunungan, ng konting bagay na nalalaman itong maliit na ulo ko, baka sakaling makatulong sa inyo. One way or another. So maraming salamat sa panonood, sa oras ninyo. Na-appreciate ko kayong lahat. At the end of the day, ako po si Chester, nagsasabi, life is good.